Boruto, nag-training din pala sa Mount Mebyoku at isa na ngang Sage Mode user dito sa time skip. Sobrang gandang topic nga ito guys at maraming ang foreshadowings na ipinakita sa Boruto anime at manga na mukhang isinet nga nitong si Kishimoto Sensei para mangyaring matutunan din ni Boruto ang Sage Mode dito sa time skip. At ipapakita ko nga sa inyo ang lahat ng yan. Pindutin mo nga muna yung like and subscribe para updated ka sa mga Boruto news and updates. Atin na ngang simulan. So, paano nga ba mapupunta itong si Boruto sa Mount Mebyoku para mag-training upang matutunan ng Sage Mode? So, sa chapter 78, 79 at 80 nga ng part 1 ng Boruto manga, dito nga nabaliktad yung buhay ni Kawaki at Boruto dahil nga sa omnipotence ability nitong si Ada. At dahil nga sa pagkaka-reverse ng buhay ng dalawa, itong si Boruto nga ay tinuturing na ng mundo bilang isang rogue ninja. Isang traidor na matapos ngang tanggapin at kupkupin ng 7th Hokage sa loob ng Konoha, nagawa pa rin gumawa ng sobrang tinding kasalanan, ang patayin ng 7th Hokage na si Naruto na kumupkup nga sa kanya. Which is not true o hindi naman talaga totoo at alam naman nating lahat yan. Pero ayan na nga kasi yung bagong paniniwala. At dahil sa mga nangyari nga, napilitan nga itong si Boruto na umalis sa Konoha kasama si Sasuke upang mag-training ng ilang taon bilang paghahanda sa muling pagbabalik ni Boruto sa Konoha para kumprontahin muli at tapusin na nga ang labanan nilang dalawa ni Kawaki at ibalik nga ang lahat ng pangyayari sa normal. Pero dahil isa ngang rogue ninja itong si Boruto, siguradong hindi nga lang siya wanted sa loob ng Konoha at siguradong sa lahat nga ng mga ninja villages tulad ng Hidden Sand, Hidden Cloud, Hidden Mist at Hidden Stone siguradong wanted at hahantingin din itong si Boruto. At siguradong kahit nga yung mga maliliit na villages outside the 5 Great Nations siguradong nga hanapin at papaslangin din itong si Boruto dahil siguradong meron nga siyang malaking bounty sa ulo. Dahil unang-una marami nga ang nakakaalam na ang 7th Hokage nga ang isa sa mga hero ng 4th Great Ninja War na nagligtas nga sa buong mundo laban sa Akatsuki, kay Madara at Obito at mula sa mga Otsutsuki. Alam nga to lalong lalo na ng mga ibang Kage tulad ng Kazekage na si Gaara, Mizukage na si Chojuro, Tsuchikage na si Kurotsuchi at Raikage na si Darui na alam naman nating naging malapit na kaibigan nga nitong 7th Hokage na si Naruto dito sa Boruto era. At bukod nga sa duty nila na protektahan ng kanilang mga villages at tulungan ng mga ibang village na i-track, hulingin o paslangin itong mga rogue ninja, siguradong hindi lang yan yung dahilan kung bakit nila gagawing hulihin itong si Boruto o paslangin. Dahil siguradong meron nga din silang sama ng loob dito kay Boruto dahil kaibigan nga nila itong si Naruto. At dahil sa paniniwala nga nila na patay na ang 7th Hokage, siguradong hindi nga sila magdadalawang isip na ibuhos yung kanilang mga army at resources para hanapin at paslangin itong si Boruto. At siguradong ang kahit yung mga sibilyan at yung mga normal na ninja matindi rin siguro yung galit dito kay Boruto dahil sa mata nga ng karamihan isang ang hero at napakabait nga nitong si Naruto na 7th Hokage. Kaya siguradong itong si Boruto na nga siguro yung pinaka most wanted na rogue ninja sa bingo books ng bawat bansa ng 5 Great Nations. At wala ngang kahit isang lugar na ligtas para dito kay Boruto na mapupuntuhan. It's either maglalakbay na lang itong si Boruto at Sasuke sa iba't ibang dimensyon o iba't ibang planeta gamit yung space-time jutsu ni Boruto, o magpunta sila sa buwan para magpatulong kay Toneri, o kaya naman magpunta sila sa mga pinakamalalayong lugar sa kasulok-sulukan at sa mga pinakatagong lugar sa Shinobi World. At ito nga ay walang iba kundi ang mga Sage Regions, Shikotsu Forest, Ryuchi Cave, at syempre hindi mawawala dito ang Mount Mebyoku. Yung Shikotsu Forest, sa mga hindi nakakaalam, doon nga nag-training ang first Hokage na si Hashirama Senju para matutunan yung kanyang Sage Mode. Habang yung Ryuchi Cave naman, doon nga nagpunta si Orochimaru para matuto ng Sage Mode pero siya nga ay nag-fail at dito rin nagpunta si Kabuto. At itong Mount Mebyoku nga ay alam naman natin bilang isang iconic na lugar para kay Jiraiya at Naruto dahil dito nga sila natuto ng Sage Mode. At itong Mount Mebyoku nga ay isang lugar na halos imposible kang mapuntahan sa pamamagitan ng paglalakbay. Kaya ang pinaka-effective nga na paraan para makapunta sa lugar na ito ay ang reverse summoning technique. Ito nga yung madalas gamitin ni Naruto at Jiraiya para ma-access ang lugar na ito. At ito nga yung isa sa mga pinaka-safe na lugar para kay Boruto at Sasuke noong training arc nitong si Boruto sa kalagitnaan ng time skip. Maaari nga na makapunta dito si Boruto gamit ang space-time jutsu, o kaya naman may chance nga na makatagpo nitong si Boruto at Sasuke ang clone ni Jiraiya na si Kashin Koji na nakilala nga natin bilang dating miyembro ng Kara. Kung atin ngang matatandaan, noong natalo nga nitong si Kashin Koji si Jigen at tuluyan ngang na-revive si Ishiki Otsutsuki, bago nga mapatay nitong si Ishiki si Kashin Koji, nagawa ngang magamit nitong si Kashin Koji ang reverse summoning technique na kung saan na-teleport nga itong si Kashin Koji sa isang lugar na hindi natin alam. At ito na nga yung last time na nakita natin siya. Alam nga nating lahat na buhay pa si Kashin Koji pero noong una nga hindi pa natin alam kung ano yung purpose ng Boruto writers kung bakit nila binuhay si Kashin Koji. Pero ngayon malinaw na nga ang lahat.
Nasabi ko na to noon guys, pero sa mga hindi pa nakakaalam, i-explain ko. Itong si Kashin Koji nga ay may kinakapitan na fate o destiny. Itong destiny nga nitong si Kashin Koji ay yung same fate at destiny din na tinahak noon ni Jiraiya. Ang hanapin ng Child of Prophecy at gabayan nitong Child of Prophecy na magliligtas nga sa mundo mula sa parating na kapahamakan at katapusan. Noong panahon nga ni Jiraiya, si Naruto nga yung ginabayan niyang Child of Prophecy na magliligtas nga sa mundo. At oo, nangyari nga na mailigtas nitong si Naruto yung buong mundo. Pero dito nga sa panahon ni Kashin Koji, mukhang ganun din yung destiny na tatahakin niya. Kahit mismong si Ishiki Otsutsuki nga, ito yung sinabi kay Kashin Koji. Kashin Koji bearing the same fate as Jiraiya of the legendary Sannin. Kaya nga sinabi ni Ishiki sa laban nilang dalawa ni Kashin Koji na tulad nga ni Jiraiya dito na siya mamamatay sa laban na to. Pero nagawa ngang makaligtas at makatakas nitong si Kashin Koji at hindi nga siya namatay. Pero bakit? Well, maya-maya lang isasabihin ko yung dahilan. So basically, itong si Kashin Koji nga merong same fate at destiny kay Jiraiya. At posibleng ito nga rin yung dahilan kung bakit nag-infiltrate siya sa Konoha para hanapin yung mga impormasyon o top secret data tungkol sa mga ninja ng Konoha. At dito nga siguradong ang hinanap niya yung kay Jiraiya dahil gusto nga niyang makilala kung sino nga ba sa Jiraiya. So dahil dyan malinaw nga sa atin na ang purpose nga nitong Boruto writers, Kishimoto at Ukyo Kodachi, kung bakit nila binuhay si Kashin Koji dahil may purpose pa nga itong si Kashin Koji na hindi pa niya na-fulfill. Ang gabayan at tulungan ang Child of Prophecy at bigyan ng purpose itong si Kashin Koji sa future ng storya ng Boruto. At ito nga yung tahakin yung path na tinahak din noon ni Jiraiya. Gabayan ang Star of Hope na magliligtas sa mundo mula sa kapahamakan. At ito nga ay walang iba kundi si Boruto sa henerasyon na ito. At siguradong mukhang dinala nga nitong si Kashin Koji si Boruto sa Mount Nibyoku dahil ito nga yung siguradong pinaka-safe na lugar para sa kanya. At dito nga pwedeng natuto si Boruto ng Sage Mode. At malaki nga yung chance na nangyari talaga yan dahil kung mapapanood nga natin yung ending 12 ng Boruto na kung saan andito nga si Boruto na gumagamit ng mga senjutsu o mga sage techniques na mula sa Mount Nibyoku. Meron pa nga ditong sage pattern sa paligid ng mata itong si Boruto at mukhang ginagamit niya nga dito ang Toad Oil Bomb o di kaya Toad Oil Bullets. Nakikita pa nga natin dito si Boruto na nagme-meditate at naggagather ng chakra at nagsasamon ng sarili niyang palaka. At mukhang natutunan nga din dito ni Boruto yung Cho Odama o Ultra Big Ball Rasengan. Hindi nga tayo sure kung intended talaga tong ending 12 ng Boruto bilang isang foreshadowing of what's to come in the future, pero siguradong inilatag na nga ng Boruto writers yung mga magiging pundasyon ng Boruto time skip. Kasama na nga dito yung destiny at survival nitong si Kashin Koji at yung fate niya na tulungan yung Child of Prophecy / Star of Hope at possibly itong ending 12 ng Boruto na nagbigay nga ng foreshadowing na matututo nga rin itong si Boruto ng Sage Mode. At malaki nga yung chance na ito yung nangyari sa 3 taong nawala si Boruto sa Konoha, especially knowing na wala ngang ligtas na lugar para kay Boruto during this time. So kung agree nga kayo sa mga pinagsasabi ko comment down below at ilagay nyo din dyan yung mga thoughts nyo. Also like and don't forget to subscribe at makita-kita lang tayo sa susunod na video. Yung next video nga natin ay full review na ng chapter 2 ng 2 Blue Vortex. Kita-kits tayo, understand pa out, peace!